Isang pinagpalang umaga po sa inyo mga kapatid. Akin pong babasahin ng testimony ni Sister Lalaine. Ah, Isang pinagpalang araw sa inyo mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Lubos akong nagagalak na magpasalamat sa Panginoon Diyos sa kanyang kabutihan. Noong Lunes po ay nagpa-ultrasound ako dahil doon sa mga naunang ultrasound ay due date ko na po noong May 19. Nung mga nakaraang linggo po kasi supposed to be mga May 19 po talaga yung pinakahintay namin na manganak si Lalaine. Sabalit nung May 19 na yon, linggo, inintay namin na baka pag ay isugod na lang siya doon sa lying in. Pero dahil sa hindi naman sumasakit yung kanyang tiyan, ay nagtanong ulit kami doon sa lying in na kung ano yung may advice at in-advise na magkaroon ulit ng ultrasound. At doon nung Lunes ay pumunta nga kami doon sa Nabwa at nagkaroon ng isa pang ultrasound at na-extend yon mga kapatid. At sabi doon na June 2. Pero based po doon sa laki ng bata ay anytime daw po ay talagang maaari na siyang maisilang. Pero doon nga, kinakabahan din kami sapagkat dahil nga yung gap ng dalawang ito, si Jared at yung sanggol ay 10 years, kaya medyo doon yung pag-aalala. Subalit aming pinagkakatiwala lamang sa Panginoon. Ngunit itong pang-apat na ultrasound ay nausog po, naging June 2. Lubos po ako nagpapasalamat sa Panginoon sa pag-iingat sa aking pagbubuntis at wala na rin pong nakitang cyst sa ovary ko. Doon po kasing sa tatlong naunang ultrasound ay may nakitang cyst sa ovary ko. At isa pa sa aming pinagpaalala ay yun nga yung cyst na nasa ovary ni Lalaine na maaring magka-diferensya kung siya ay manganak. At salamat sa Panginoon sapagkat nung Lunes ay wala nang nakitang cyst sa ovary niya. Pakisama niyo po ako mga kapatid sa panalangin na maging maayos at ligtas ang aking panganak. Nawa po ay huwag na po akong masisaryan. Maraming salamat po. At yun nga mga kapatid, pakisama din po sa panalangin ang nalalapit na panganak ni Sis Lalaine. At inintay namin hanggang June 2. Sabi nga namin nung mga nakaraang araw ay huwag sanang matapat ng Miyerkules at Linggo sapagkat nais pa po naming makadalo sapagkat pag nanganak si Lalaine, sabi mga 24 hours pa na mag-i-stay sa lying in. At dito, nais din po naming ipagpasalamat ang 12-year wedding anniversary namin ngayong araw. Noong May 26, 2012 ay nung kami ay kasal at ngayon ay 12-year na po kami na mag-asawa. Tunay nga na nagpapasalamat kami sa Panginoon sapagkat sa 12 years na yon, napakaraming pinagdaanan, struggle. Alam nyo naman mga kapatid na nag-stay kami sa Manila at mga 7 years. At doon sa 7 years na yon ay napakaraming pinagdaanan. Bilang mag-asawa, nagpapasimula sa pamilya, nandoon yung struggle. Parehas kaming trabaho noon. Ako nga, sa 5 taon ay nagkaroon din ako ng 5 napasukan na sa company sapagkat papalit-palit ako ng trabaho. Kapag hindi ko nagustuhan yung trabaho, nagre-resign ako. At sa 5 taon na yon, masasabi ko na talagang napakahirap mga kapatid. Parehas pa kami nagtrabaho noon. Si Lalaine nagturo siya sa Manila. Una sa private at nakapasok siya sa public school. Bagamat sabay-sabay yung trabaho namin ay nagkukulang. Mayroon din panahon na
nag-invest kami sa dalawang networking, malaking halaga yung na-invest namin at nalugi at nagkabaon-baon kami sa utang. At doon nga ay hanggang sa magdesisyon kami na bumalik dito sapagkat tulay na napakahirap ang buhay sa Manila. Nang bumalik kami dito sa Bicol, aming pinagkatiwala lamang sa lahat, mga kapatid, sapagkat lalong-lalo na ako, wala akong trabaho na alam dito sa Bicol, karamihan ng mga trabaho ay nasa Manila talaga. Katulad nga ng usong-usong ngayon, mga kapatid, sa YouTube, diploma o diskarte, mga kapatid. At alam nyo naman sa online, mga kapatid, hindi dyan binagbabasehan ang diploma. Hindi dyan tinitingnan kung ano yung pinag-aralan mo. Kaya nung bumalik dito, back to zero ako, at nung mga panahon na yon talagang struggle at pinagkatiwala ko lamang sa Panginoon at salamat sa Panginoon at nandoon tinulungan kami hanggang ngayon ay napakabuti ng ating Panginoon. Di niya kami pinabayaan sa kabila ng aming pagkukulang. Siya ay patuloy na mabiyaya. Sa Panginoon lamang po may babalik ang pinakamataas na papuri, pasalamat sa ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon. Tunay nga ng mga nakarang mga pangangaral, pagtuturo, nakita natin mga kapatid, na hindi sa ating lakas, hindi sa ating sariling kakayahan mga kapatid, ating pagkatiwala lamang sa Kanya. At sa Panginoon lamang namin pinagkakatiwala ang taus-pusong pasalamat, papuri sa ating Panginoong Hesukristo. Amen.